Ang pagpasiyal ni Ana sa bahay ng kaibigan na si Maria. Sa isang maliit na baryo sa Occidental Mindoro, nakatira si Ana, isang dalagang simple, tahimik, at palakaibigan. Sa kabila ng pagiging abala ng lahat dahil sa modernong panahon, cellphone, social media, at kung ano-anong teknolohiya, nanatiling tradisyonal at payak ang pamumuhay sa kanilang lugar. Mahilig si Ana sa mga simpleng bagay gaya ng pamimitas ng prutas, pagbisita sa mga kapitbahay, at pagtulong sa gawaing bahay. Isang hapon, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa matalik niyang kaibigan na si Maria. Matagal na silang hindi nagkikita dahil madalas wala si Maria sa baryo, at kadalasan ay gabi na kung umuwi ito. Ana, punta ka naman dito sa bahay mamaya. May ipapakita ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, may inihanda ang pamilya namin para sa iyo, nakangiting iniaya ni Maria. Walang pagdududa si Ana. Alam niya, kaibigan niya si Maria mula pagkabata. Kaya naman nang magtakip silim, nagayos siya at nagtungo sa bahay ng kaibigan. Ang malamig na pagtanggap, pagdating niya sa bahay ni na Maria, agad siyang sinalubong ng kakaibang katahimikan. Ang mga aso sa paligid, imbes na tumahol, ay nagtatago sa ilalim ng kanilang mga kulungan at umuungol na tila may takot. Ang bahay ay tila normal sa panlabas, ngunit may kakaibang bigat sa hangin na bumabalot sa paligid. Pasok ka, Ana, nakangiting sabi ni Maria, ngunit ang mga mata nito ay malamig, hindi gaya ng dati. Sa loob ng bahay, nakalatag ang maraming pagkain sa mesa, adobo, tinola, pritong isda, at mga prutas. Ngunit napansin ni Ana na walang amoy ang mga ito, para bang mga peke lamang. Habang kumakain sila, tahimik ang buong pamilya ni Maria. Ang ina, nakatitig lamang kay Ana, ang ama ay tila pinagmamasdan ang bawat galaw niya, at ang dalawang kapatid ay pabulong na nagtatawanan, ngunit hindi moari ni Ana kung bakit. Ang pagtuklas, maya-maya'y tumayo si Maria at sinabing, Ana, halika sa likod ng bahay, may ipapakita ako. Sumunod si Ana, ngunit bago pa man sila makarating, nakarinig siya ng mga tunog na tila pag-ungol mula sa ilalim ng bahay. Nang sumilip siya, halos malaglag ang puso niya, may mga bangkay ng mga tao, sariwa pa, at nakasabit na para bang karne sa palengke. Maria, ano to? Nanginginig na tanong ni Ana. Ngumiti si Maria, ngunit ngayon, hindi na ito ang ngiti ng isang kaibigan. Ang bibig nito'y bahagyang bamuka at dahan-daang lumabas ang mahahabang pangil. Ang mga mata nito'y namula, at ang balat ay tila nangangitim. Pasensya ka na, Ana, matagal na kitang gustong makasama rito, pero hindi bilang kaibigan. Bilang hapunan ng pamilya ko. Ang pagtakas, mabilis na tumakbo si Ana papalayo, ngunit agad siyang hinarang ng ama ni Maria. Ang mga kuko nito ay mahaba at matutulis, parang pangil ng hayop. Umalangaw-ngaw ang iyak ni Ana, ngunit walang makaririnig, malayo ang bahay ni na Maria sa ibang kabahayan. Habang papalapit ang pamilya, biglang nagdasal si Ana ng tame time. Kinuha niya ang maliit na rosaryong nakasukbit sa kanyang bulsa, at buong lakas na idiniin ito sa noo ng ina ni Maria na unang sumugod sa kanya. Agad itong napaatras, nagsisisigaw na parang sinusunog ng apoy. Nagkaroon ng pagkakataon si Ana upang makatakbo. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at tumakbo sa madilim na daan, hindi alintana ang mga sugat sa kanyang paa. Sa likod niya, naririnig niya ang alulong, hiyaw, at matatalim na tawa ng pamilya ni Maria. Ang pagbabalik at ang pagsisiwalat. Pagdating niya sa baryo, halos mawalan ng malay si Ana. Agad siyang isinugod sa bahay ng kapitan. Doon niya isiniwalat ang kanyang nakita, ang pagiging aswang ng buong pamilya ni Maria. Hindi agad naniwala ang lahat, ngunit nang magpunta sila sa bahay kinabukasan, wala na roon ang pamilya ni Maria. Tanging mga bakas ng dugo at mga sunog na parte ng sahig ang naiwan,
tila iniwan ng mga nilalang na alam na sila'y nadiskubre. Ang bangungot na di malilimutan. Mula noon, hindi na nakitang muli si Maria at ang kanyang pamilya. Ngunit gabi-gabi, tuwing noto, ang pagpasiyaw ni Ana sa bahay ng kaibigan na si Maria. Part 2 ang pagbabalik ng pamilya ng dilim. Lumipas ang ilang buwan mula nang makatakas si Ana sa kamay ng pamilya ni Maria. Sa kabila ng mga babala ng mga matatanda at ng mga dasal ng kanyang mga magulang, hindi na nawala ang bangungot na kanyang dinaranas gabi-gabi. Sa tuwing tatakip silim, naririnig niya ang boses ni Maria na bumubulong. Hindi pa tapos, Ana, babalikan ka namin. Ang katahimikan bago ang bagyo. Sa Occidental Mindoro, muling nanambalik ang payapang pamumuhay ng baryo. Ngunit isang gabi ng kabilugan ng buwan, biglang nawala ang dalawang batang lalaki sa may tabing dagat. Nakita na lang ang kanilang mga tsinelas na nakalubog sa buhangin at may mga bakas ng paa na tila hayop ang hugis. Nag-umpisang kabahan ang buong baryo. Sabi ng mga matatanda, bumalik na sila. Ang mga nilalang ng gabi. Ngunit ayaw maniwala ng karamihan. Tanging si Ana lamang ang naniniwalang ang pamilya ni Maria ang may kagagawan. Ang pagdalaw sa gabi. Isang gabi, habang natutulog si Ana, may kumalabog sa kanilang bubong. Kasunod nito ang kaluskos at tila mga kuko na kumakayod sa kahoy. Bumukas ang kanyang bintana, at doon niya nasalayan si Maria, nakabitin, mapatla, at ang mga matay kumikislap sa pula. Ana, matagal kitang hinintay. Ngayon, oras na para sumama ka na sa amin. Agad siyang nagsisigaw, kaya't tumakbo ang kanyang mga magulang at mga kapitbahay. Nang silipin nila ang bubong, wala nang tao roon. Ngunit ang iniwang marka ng matutulis na kuko ay hindi may kakaila. Ang paghahanda, nagsangguni ang kapitan ng baryo sa isang matandang albularyo. Kung hindi natin sila pipigilan, mauubos ang ating baryo, wika ng matanda. Tinuruan niya ang mga tao na maglagay ng bawang, asin, at langis na may dasal sa paligid ng kanilang bahay. Ngunit para kay Ana, ibang klase ang pakiramdam niya, siya mismo ang hinahanap ng pamilya ng dilim. Binigyan siya ng albularyo ng maliit na bote ng langis at isang cross na yari sa bakal. Anak, kapag dumating sila, ikaw ang haharap. Ngunit huwag kang matakot, sapagkat ang takot ang pinakamasarap nilang amoy. Ang pag-atake. Dumating ang gabi ng susunod na kabilugan ng buwan. Habang nagdarasal ang buong baryo, biglang dumagundong ang mga bubong. Isa-isang namatay ang mga ilaw ng bahay. Ang hangin ay nagdala ng mabahong amoy ng dugo. Mula sa kadiliman, bumaba ang pamilya ni Maria. Ang ama na ngayon ay may pakpak na parang paniki. Ang ina na ang mga matay kumikislap na parang apoy, at ang dalawang kapatid na tila mga gutom na hayop. Nakaharap si Ana, nanginginig ngunit matatag, hawak ang krus at langis. Tumawa si Maria, hindi ka makakatakas ngayon, Ana. Hindi lang ako ang gutom, buong pamilya ko'y sabik na sabik sa'yo. Ang labanan. Lumapit ang ina ni Maria, ngunit nang buhusan ito ni Ana ng langis, nagsisigaw ito at biglang natupok ang balat. Ang ama na may sumugod, ngunit sa bawat lapit ay itinatapat ni Ana ang krus hanggang sa umatras ito. Si Maria, sa kabilang banda, ay nakangiti pa rin. Hindi mo na ako matatalo, kaibigan. Bigla itong sumugod, ngunit sa oras na iyon, bamuka ang langit at tila kidlat ang tumama sa paligid. Ang dasal ng buong baryo ay nagbigay ng kakaibang liwanag na parang apoy na tumutupok sa pamilya ng dilim. Isa-isang nagsisigaw at naglaho ang mga kapatid at magulang ni Maria, iniwan ang abo at amoy ng nasusunog na laman. Ngunit bago tuluyang maglaho si Maria, bumulong ito kay Ana. Babalik ako, kahit ilang ulit, sapagkat ang dugo mo ang itinakdang pagkain namin. Ang pagkatapos, ligtas ang baryo, ngunit nanatili ang takot. Si Ana ay naging simbolo ng katapangan, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa bawat kabilugan ng buwan,
Palihim siyang nagdarasal, sapagkat batid niyang ang anino ni Maria ay nananatiling nagmamasid, naghihintay ng tamang oras para bumalik. Ang pagpasiyaw ni Ana sa bahay ng kaibigan na si Maria. Part 3 ang paghahanda sa huling labanan. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang muling umatake ang pamilya ni Maria, naging abala si Ana sa kanyang buhay. Ngunit kahit anong gawin niya, mag-aral, tumulong sa pamilya, o makisama sa mga kapitbahay, hindi niya maalis ang takot sa kanyang dibdib. Lalo na tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, palaging may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang batok at pakiramdam niyang may matang nakamasid sa kanya. Babalik ako, ito ang huling salita ni Maria bago tuluyang maglaho sa abo, at iyon ang gumugulo sa isipan ni Ana. Ang pagsasanay. Isang gabi, kinausap muli ni Ana ang albularyo ng baryo, si Kamatias, na matagal nang kilala sa paglaban sa mga nilalang ng dilim. Kamatias, hindi ako pwedeng maghintay lang. Kailangan kong matutong lumaban. Kung hindi, babalik si Maria, at baka hindi lang ako ang madamay kundi ang buong baryo, mariing wika ni Ana. Tumanggaw si Kamatias. Kung ganon, anak, ihahanda kita. Hindi madaling laban ito, ngunit kung malinis ang puso mo at matibay ang iyong loob, kaya mong tapusin ang sumpa ng kanilang lahi. Simula noon, sinanay si Ana. Natutunan niyang gumawa ng mga anteng-anteng mula sa langis, bawang, at dasal. Tinuruan siya ng tamang paghawak ng bakal na krus at itak na binendisyunan. Higit sa lahat, pinatatag ang kanyang isipan, sapagkat ang aswang ay hindi lamang umaatake sa katawan, kundi pati sa takot at kahinaan ng isang tao. Ang unang pagsubok, habang nagsasanay si Ana, isang gabi ay sinalakay ng isang nilalang ang baryo. Hindi ito tao, kundi isang tikbalang na mistulang inutusan ng mas malakas na puwersa. Ang mga tao ay nagsitakbuhan, ngunit si Ana ay humarap. Ginamit niya ang langis na may dasal at ipinahid sa lupa. Nang damapo ang tikbalang, napaso ito at nag-alulong. Hindi siya natakot at buong lakas niyang inihampas ang bakal na itak. Sa unang pagkakataon, natalo niya ang isang halimaw. Handa ka na, Ana, sabi ni Kamatias. Ngunit tandaan mo, hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha. Ang panibagong banta. Isang linggo bago ang susunod na kabilugan ng buwan, may mga ulat na namang nawawalang tao sa mga karatig baryo. Ngunit kakaiba ngayon, mga kabataan ang nawawala, halos kasing edad ni Ana. Naisip niya, si Maria. Kung dati ay siya lang ang gustong lamunin ng pamilya nito, ngayon ay mukhang nagtitipon sila ng lakas para sa mas malaking pagbabalik. Ang paglalantad. Isang gabi, habang nagbabantay si Ana kasama ang ilang binatang kapitbahay, may biglang dumating na matinding hangin. At sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw si Maria, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang balat niya'y tuyot na parang bangkay, ngunit ang mga mata'y nagliliyab. Sa kanyang tabi, nakatayo ang mga kaluluwa ng kanyang pamilya, tila muling binuhay ng itim na mahika. Ana, bulong ni Maria, ngayon, hindi na ako basta aswang. Ako ang magiging reyna ng dilim. At ikaw ang magiging huling handog. Ang paninindigan ni Ana. Hindi na umatras si Ana. Nakasukbit ang kanyang krus, at hawak ang bendisyon ng itak. Tumayo siya sa gitna ng kalsada, habang nakapaligid ang mga kabataan ng baryo na hawak ang mga bawang at asin. Maria, sigaw ni Ana, kung ito ang kapalaran ko, tatapusin ko rito at ngayon. Hindi mo na muling masasaktan ang kahit sino sa aming baryo. At nagsimula ang pinakamatinding labanan, ang ilaw ng buwan laban sa dilim ng gabi, ang tapang ng isang dalaga laban sa puwersa ng mga nilalang. Ang pagpasiyaw ni Ana sa bahay ng kaibigan na si Maria. Part 4 ang huling sagupaan. Sa gitna ng kalsada ng baryo sa Occidental Mindoro, nakatayo si Ana, hawak ang kanyang bendisyon ng itak at krus na bakal. Sa kanyang paligid, nakapila ang mga kabataan at matatanda, may mga bawang, asin,
at bote ng banal na langis. Lahat sila ay nagdarasal habang unti-unting bumababa ang makapal na ulap at tinakpan ang buwan. Mula sa kadiliman, lumitaw si Maria, hindi na siya ang kaibigang nakilala ni Ana. Ang kanyang katawan ay payat na parang butot balat, ang kanyang mga kuko'y mahahaba at matatalim, at ang kanyang mga matay naglalagablab na pula. Sa kanyang likod, nakapila ang mga kaluluwa ng kanyang pamilya, muling nabuhay sa pamamagitan ng itim na mahika. Ana, mahinang tinig ni Maria, ngunit nanginginig sa galit, ito na ang oras. Ikaw ang magiging handog ko upang lubusan akong maging reyna ng dilim. Ang pagsalakay ng dilim, sumugod ang mga anino ng kanyang pamilya, umaalulong at lumilipad na parang mga paniki. Ang mga bata sa baryo ay nagsipagsigaw, ngunit mabilis silang nagtapon ng asin at bawang, dahilan upang umusok at sumabog ang ilang anino sa hangin. Ngunit ang ama ni Maria, isang dambuhalang nilalang na may pakpak, ay sumugod kay Ana. Hawak niya ang itak, buong lakas niya itong isinugod. Sa unang hampas, tumama ito sa balikat ng nilalang, at umalangaw-ngaw ang sigaw na parang halimaw na sinusunog. Ngunit hindi pa rin ito bumagsak, lalo itong nagalit. Ang pagharap kay Maria, sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Maria kay Ana. Ang dating kaibigang palangiti ay ngayon isang nilalang ng kadiliman. Naalala mo ba, Ana? Dati, sabay tayong nangarap, sabay tayong tumakbo sa bukid, at ngayon, ikaw mismo ang haadlang sa akin. Maria, sagot ni Ana, nangingilid ang luha, hindi na ikaw ang kaibigang minahal ko. Isa ka ng halimaw, at bilang kaibigan, ako mismo ang magtatapos sa sumpa mo. Sumugod si Maria, mabilis na parang kidlat. Ngunit nasalubong siya ng cross na bakal ni Ana. Sa bawat paglapit niya, tila nasusunog ang kanyang balat, ngunit hindi siya sumusuko. Hindi mo ako mapipigilan, Ana. Ang kadiliman ay walang hanggan. Ang liwanag ng baryo, habang lalong nagiging mabangis ang laban, sama-samang nagdasal ang buong baryo. Ang albularyong si Matias ay naglatag ng apoy na mula sa langis na may dasal, na bumuo ng bilog na liwanag sa paligid ni Ana. Napasigaw si Maria, sapagkat hindi siya makalapit sa bilog. Ngunit sa galit, sinubukan niyang puwersahin ang sarili. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliyab, at ang kanyang sigaw ay nagpalamig sa dugo ng lahat. Ang huling hampas, habang unti-unting lumalapit si Maria, kinuha ni Ana ang kanyang bendisyon ng itak, binasbasan ito ng langis, at buong lakas na isinugod sa dibdib ng halimaw na minsang naging kaibigan niya. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw, at sumabog ang katawan ni Maria sa abo at usok. Ang kanyang pamilya ay nagsisigaw din, at unti-unting naglaho sa hangin, iniwan lamang ang amoy ng nasusunog na laman at abo na tinatangay ng hangin. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Nang matapos ang lahat, bumalik ang buwan at lumiwanag ang baryo. Si Ana ay nakaluhod, pagod at luhaan, ngunit ligtas. Nilapitan siya ng mga tao, at sabay-sabay silang nagpasalamat. Ngunit bago tuluyang maglaho ang abo ni Maria, narinig muli ni Ana ang bulong. Kung may dilim, laging may landas para bumalik. Hindi ito ang katapusan. Ang aral. Mula noon, naging tahimik ang baryo. Ngunit sa tuwing may kabilugan ng buwan, nananatili ang kanilang pagbabantay. Si Ana ay naging simbolo ng tapang at pananampalataya, at siya'y nagsanay pa upang maging ganap na tagapuksa ng mga nilalang ng dilim. At sa Occidental Mindoro, may bagong kasabihan na isinilang. Ang tunay na kaibigan, handang lumaban para iligtas ka, even kung ang kalaban, ay ang kaibigan din niyang minahal noon.